napakaraming mga batas na binabanggit dyan. Napapabilang po dyan yung mga ceremonial law. Pag sinabing ceremonial law, at ito po gusto nating liwanagin, ano po mga kapatid at mga kaibigan, sa ating pong mga kaibayo sa pananampalataya, sa ating pong mga kaibigan na hindi mga Adventist, marami sa atin ang nagkikibit balikat, nagtatas ng kilay, sapagkat sila man ay hindi umabot sa pag-aaral na hindi nila alam yung moral law, na hindi rin nila alam yung ceremonial law. Samantalang napakalinaw sa banal na kasulatan, yung ceremonial law, ito po yung tumutukoy sa mga bagay o ritual na kanilang isinasagawa na ang katapusan po nito at katuparan nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakatala sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 2, ang talata po niyan ay 14 hanggang 16. Na ito pong mga seremonyang ginagawa, ang pawang itinuturo nito ay yung darating na Mesiyas, at nang dumating si Kristo at nang ipako siya sa cross, ang ceremonial law ay natapos. At ang pangatlo po natin pag-aaralan ay yung civil law. Yung civil law naman po, mga kapatid, mga kaibigan, ito naman po ay tungkol po naman ito sa mga legal system. Ito po ay sistema sa bansa. Iba't ibang bansa, meron po silang tinatawag na civil law, na sa kanila lang bansa, ito ipinatutupad. Ang civil law sa bansa ng Israel ay nawawalan sa kanila kapag sila po ay nabibihag at napapailalim sa ibang kapangyarihan. Kaya nang mawasak at nang mabihag ang bansang Hudyo, ang civil law na to ay nawala. Hindi rin po tayo kasama doon sa civil law. At ang pang-apat ay yung law and ordinances. Ito yung mga kautusan at kahatulan. Ano naman po ito? Sa banal na kasulatan ay mayroong kautusang isinulat si Moises. Kung tawagin po yan, ay kautusan at mga kahatulan. Ano po ito? Ito po yung mga kautusan na ginawa din po nilang batas na doon sa sino mang lalabag sa 10 utos, sa moral law, at sa iba pang mga kautusan, ito po'y may kaakibat na parusa. Sila po'y babatuhin hanggang sa sila po ay mamatay. Ang kautusang ito ay nawala din sapagkat nung dumating ang ating Panginoon, nung meron pong isang babaeng nahuli sa aktong pangangalo niya, ay dinala sa kanya ng mga Hudyo at mga Farisiyo. At ang sabi nila ay, Panginoon, itong babae ay nahuli sa akto ng pangangalo niya. Subalit ang Panginoon ay mismo ang gumawa ng paraan para yung nakaugaliang batas noon na mga kahatulan na siya ay babatuhin hanggang mamatay ay hindi pinahintulot ng Panginoon. Alam natin ang pangyayari, ng Panginoon ay nagsalita sa kanila, sino sa inyo ang walang kasalanan? At nung walang makapagsabi kung sino sa kanilang walang kasalanan, ang sabi niya ay kung ganoon, ay hindi maaring hatulan ang babaeng ito. Kaya doon ay nakikita ho natin ang diwa na hindi na niya ipinahintulot ang kaagad-agad na parusa sa kanyang kapanahunan. Subalit sa 17 talatang 31 ng Aklat ng Gawa, ay meron naman pong isang panahon ng paghatol na kanyang itinagda sa kanyang bayan. Hindi nangangahulugan na wala ng hatol ang nagkakasala, kundi meron lamang isang panahon na itinakda ng Diyos para ipaghukom niya sa kanyang bayan. Doon sa araw na yon, sabay-sabay ang paghahatol na tatanggapin ng mga tao. At ang panglima ay ito po yung dietary law. Ito po yung mga batas tungkol sa hindi maaaring kainin, mga maruruming hayop at mga malinis na hayop. Ito po yung pagtatagubilin sa atin ng Panginoon na bago po ang baha ay pinauna ng sinabi ng Panginoon na mayroong malinis at mayroong maruming hayop. Natural. Pag sinabing marumi, hindi natin dapat kainin yon. At maliwanag po na dinitalye naman po yan Panginoon doon sa aklat ng Levitico, Kapitulo 11 at Deuteronomio, Kapitulo 14. Ngayon, pagdating po dito mga kapatid, mga kaibigan, sa tinatawag na pangakong darating. Dito po ito mababasa natin sa Kapitulo 8 at ang talata ay 6 ng aklat ng Hebreo ay ganito yung ating mababasa. Datapat ngayon, kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal, palibhasa siya ay na may tagapamagitan ng isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Ito naman po mga kapatid ay tumutukoy sa lalong mabuting tipan, wala pong iba kundi ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Nang dumating si Jesus,
ay natupad at lalo nang siya'y mamatay doon sa cross. At kalakip nito, nung magkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, yung binanggit ho nating naunang mga nakaugalian ng mga Hudyo, ay itinuwid niya po ito, mga kapatid at mga kaibigan. Katulad ng ating binanggit kanina, ay gusto po nating liwanagin. Ano ho? Doon sa 5 kautusan, napakarami kasing kautusan, pero 5 yung ating pinag-aaralan ngayon, hindi po lahat ng ito ay lumipas. Ano po yung mga kautosang lumipas? Una, kautosang natapos sa cross, ceremonial law. Binanggit ho natin yan kanina. Yung lahat ng mga ritual na ginagawa nila noon ay tumutukoy sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nang dumating si Kristo, yan po ay natapos na. Pangalawa, palatuntunan at kahatulan. Kasasabi lang po natin na hindi na pinahintulot ng Panginoon ang kaagad-agad na paghatol. Manapas siya nagtakda na lamang ng isang araw na kanyang ipaghuhukom. At pangatlo, yung civil law na exclusive po ito sa bansang Hudyo. Ano po naman yung nananatiling kautusan dito sa 5? Ito po naman ay yung moral law. Sapagkat kapag inalis mo yung 10 utos, magkakagulo ang bansa. Hindi magkakaunawaan at napakagulo ng ating lipunan kapag kaalisin po natin yung moral law. Lalo na po sa isang Kristiyanong nagdadala ng Biblia. Kapag hindi mo ipinasutupad ang 10 utos, ay hindi po ito magdudulot ng mabuti sa iyong kawan na iyong pinanghahawakan. Sapagkat kung alamin po natin yung 10 utos ay napakahalaga ng mga kautosang napapaloob diyan. At ang pangalawang nananatili ay yung dietary law. Yung pong mga maruming hayop at malinis na yung pinakakain lamang sa atin ng Diyos ay yung malinis, kailanman ay wala ho yang inaaninuhan. Kaya hindi ho yan kasama sa mga ceremonial law. Maliwanag po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, nang dumating si Kristo, nang dala niya ang biyaya, ay nakita ho natin na mismong ang Panginoon mismo ay nagsalita din na ang 10 utos ay nananatili nang isite niya po ito nang may magtanong sa kanya. Kapitulo 19 ng aklat ng Mateo at talatang 17 at 19 ay nandoon na isinite niya 10 utos na sabi niya kailangan na ito ay tuparin. Subalit, ulitin ho namin, mga kapatid, mga kaibigan, kailanman ang Seventh-day Adventist ay hindi nagtuturo na sumunod tayo sa moral law para maligtas. Hindi po. Ang kaligtasan ay dala ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung biyaya. Kaligtasan sa magitan ng panampalataya at dahil po doon sa biyayang kaloob ng Diyos na walang bayad. Nagkakaunawaan ho tayo dyan. Dumating yung panahon. Dito na ho tayo pupunta ngayon. Yung hindi pagkakaunawaan ng mga Hudyo at mga Hintil. Sapagkat nang magsanib at maging Kristiyano ang mga Hintil, kasama ng mga Hudyong naging Kristiyano, ay nandoon pa rin yung kaugalian ng mga Hudyo na mahigpit nilang ipinatutupad yung mga kautusan ni Moises. At katulad sinabi ko kanina, dito nagkakamali ang maraming nag-aaral ng Biblia. Pag sinabing kautusan ni Moises ay binabanggit pagkaunawa kaagad natin, ito po ay kasama yung 10 utos. Mali po. Liwanagin ho natin. Yung pong mga na mimisinterpret po natin ng mga talata sa Aklat ng Roma at Aklat ng Gawa at Aklat ng Galasya ay bibigyan po natin ng kasagutan sa pagkakataong ito.